Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na town with evidence. Nako, PRRD, binasura ang gustong reconciliation ni BBM. Pailing-iling daw si Pangulong Duterte. Hindi nagustuhan ni Pangulong Duterte ang bagong drama ni PBBM, ang bagong drama ni Marcos Jr. Hindi epektibo, hindi tumalab yung kadramahan at yung podcast ni BBM at ni, sino ba yun? Katunying. Hindi, umiling si Pangulong Duterte. Ano kaya sabi ni Pangulong Duterte, no? Ito ang chika mga kabibig ni Yu Chang Vlog. Sabi ni Yu Chang Vlog, PRRD on reconciliation. Umiling-iling lang. Maniwala ka dyan. Pinakulong nga ako dito eh. Paano paniwalaan yan? Oh, 'di ba? Nagsalita na si Pangulong Duterte. Maniwala kayo kay BBM, another budol na naman yan. Paawa effect. Kung totoo ang kanyang gusto mag-reconciliation, kunin nila ako sa ICC, ilipad nila ako from ICC to the Philippines. Ang problema, gagawin ba yun ni Marcos? Nagmukha siyang tanga. 'Di ba? Tapos, after all nangyari, gusto ng reconciliation. Remember mga kabibig, ang sinabi ni VP Sara, hindi siya magpapaareglo. Oh, may video dyan. And VP Sara know how to stand on her words, mga kabibig. Hindi naman si VP Sara parang tanga-tanga lang na, yung isa gusto na makipag-reconcile, magpaka-reconcile, mag-reconcile. Pabigyan natin para sa Pilipinas. Sinira niyo ang Pilipinas. Maraming sinira ninyo for 3 years umupo ka. Ang daming nasira, sumira, at maraming anay sa Pilipinas. Eto ha, if you still remember sa statement ni VP Sara, paaalahanin ko kayo. Eto, makinig tayo. Knowing VP Sara, hindi yan magpapaareglo. Ito na. Ito na kabibig, makinig tayo kabibig. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Boom! Yun mga kabibig. So do you think sa kadramahan ni Marcos, yung scripted na interview, kakagatin niya ni VP Sara? Never again. Nabudol na si VP Sara sa kapatid ni Aimee. Magpapabudol pa ba siya ulit sa estilo ni BBM? Ginamit pa nila ang social media para ibig sabihin na i-reach out si Sara at mga Duterte. Excuse me, mga kabibig. Eto ha, manood tayo sa isang, napakagantang pag pinag-uusapan ni Sas Rugando Sansot at Joey. Ito yung mga malalakas na tao ba na grabe yung critical analysis hinggil sa issue nito mga kabibig. And knowing na itong mga taong ito ay talagang alam ang pinaglalaban ni VP Sara. Opo mga kabibig. Walang alam. Lahat, kahit tayo, alam natin kung ano ay pinaglalaban ni VP Sara. If you still remember, madami tayong nagalit, madami tayong nasa sa area ni VP Sara, sa gilid ni VP Sara para suportahan siya sa mga ginagawa ng Bangag administration. Noong ginalit na si VP Sara, yung mga tao, parang hindi naniwala kay VP Sara. So ito kabibig ha, makinig tayo kabibig ha, ang statement na Sas Rugando Sasot at Joey. Pakinggan natin ang laman ng kanilang statement at same ba tayo ng sentiment sa kanila? Ito na kabibig. Hunting season na. Kaya yung sabi ni Javad, malaking posibilidad na magkaroon ng 30 comeback and yari na ang lahat. Well, yari talaga kayo. Ginago nyo si Inday eh. Di ba sinabi na nga ni Inday sa inyo?
hinayaan nyo na lang sana akong magtrabaho. Correct. Oo. Yun na lang yung pakiusap. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo sa ginagawa ninyo. Basta hayaan nyo lang siya magtrabaho. Pero, anong ginawa ninyo? Pinagtulungan nyo yung ali. Binaboy nyo ng bonggang-bongga ng ang issue nyo pa. Nagneno ko yung mga Mary Kiss, Mary Grace, Piatos. Hindi kayo titigilan ni Inday. Sinasabi ko na sa inyo. Hindi kayo titigilan ni Inday dahil you crossed Inday's red line. Hindi pa naman mapagpatawad si Inday. Ala? Hindi pa naman siya mapagpatawad. Actually, nakakatakot talaga si Inday. Sinabi niya yan eh. Di ba nung nag-apologize siya dun sa KOJC? Nagpunta siya sa KOJC compound. Immediately after nung siege. Nagpunta si Inday doon. Sabi niya, alam ko sinasabi niyo na dapat mahalin ang kaaway at magpatawad. Oo, still remember that one. Ganito sa Inday. Kasi wala pa ako dun sa ano na yon. Wala pa ako dun sa space na yon na magpatawad ng kaaway. Sabi niya ganon. So, in a sense, naiintindihan ko si Javad na yari kayo kasi talagang lahat ng kagaguhan nyo, feeling ko talagang Paano ba magka-calibrated? May impeachment. Hindi. Alam ni Inday kung anong merong hawak kayo. Kayo ba alam niyo ang mga hawak ni Inday? Wala nga nakakaalam kung anong mga barahan ni Inday ngayon. Correct, mga kabibig. Kaya nga sabi ni VP Inday, go ahead. Gusto ko yung bloodbath na trial, ha? So it means, may hawak si VP Inday. May hawak siya ng mga dokumento na pwedeng ikakabahala, pwedeng ikakasira sa administrasyong ito. Matagal na itong pinaghandaan ni VP Inday. Nung si Franz Castro pa ang nagmamarunong na nagsabi na may impeachment na ihain kay VP Sara. And you think, tanga lang ang ating Vice Presidente na hindi kayo paghahandaan? Kung nag one step forward kayo kay VP Inday, 10 beses nagfo-forward siya at ready na siya sa bakbakan. Kaya sabi nga, gusto ko yung bloodbath trial. Gusto ko yun. Para magkaalaman na kung sino talaga ang totoong magnanakaw sa kaba ng bayan. Diba? Nobody knows it except Inday. That's how astute that's how critical the situation is. Nobody knows. It's only her and maybe very special around her. Alam niyo si Inday, sinabi niya na yan before. Hindi siya papasok sa laban na hindi niya kayang tapusin. Correct. And when she says she's ready, no, she is ready. Ready. Di ba, naalala niyo nung tatakbo siya, di ba? Pag sinabi niya hindi pa siya decided. Sinabi ko na sa iyo, Gemini nga si Inday, di ba? Pag sinabi ni Inday na hindi pa siya decided, hindi na mapakikot. Hindi na talaga siya decided. Hindi na siya decided. Hindi siya nakapakipot. Huwag mo siyang bilitin. Pag sinabi niya hindi siya decided, hindi siya decided. Wala kayong magagawa. True. Hunting season na. Kaya yung sabi ni Javad. So yun, kabibig. So aside from hindi mapa-areglo si VP Sara, hindi din siyang tanga. Hunting season na nga eh. Kaya yung mga congressman ngayon, mga politiko ngayon, mag-isip-isip na kayo kung saan kayo papanig. At balita pa nga yung merong Duterte Block na namumuo sa Senado. Naku! May Duterte Block na namumuo sa Senado. Of course, nandyan si Bato, nandyan si Ruben Padilla, si Amy Marcos, Bongo. Yan ang mga, sino pa ba? Baka sasama si Senator Amy Marcos, of course. Kinalaban na ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid. Iniwan na ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid. Pinili ni Senator Amy Marcos si VP Sara ang mga Duterte. So blood is not thicker nga ngayon. 'Di ba? So eto kabibig, may video din ako na pag-uusap ni na sa interview ni Attorney Trixie at ang kanyang interpretasyon sa kadramahan ni BBM na interview niya kay Katunying. Nagsabi ng iba, yan, Katunying na yan. Ako, huwag kayong maniwala, ang drama lang yan. May reason. Hindi siya whether sincere siya o hindi. I think sincerely gusto niya talaga makipagbati to take the heat off him. Pero it's a case of too little and too late.
Attorney, nakikita niyo po bang sincero ang sinasabi po ng Pangulo this time na gusto niyo makipagbati? Ang tingin ko dyan, regardless kung sincere siya o hindi. The fact is, it's bad timing. At saka halata na this is born out of desperation. So, posibleng sincere. Gusto niyang makipagbati because it's a matter of political survival for him. So, may reason. Kumbaga, hindi sa whether sincere siya o hindi. I think sincerely gusto niya talaga makipagbati to take the heat off him. Pero it's a case. Sincerely, of course, para tataas ang ratings. Para siya na naman ang mabango. Si BP Sara naman ang masama. 'Di ba? Drama. Of too little and too late. Opo, and 3 taon na ang nakalipas at alam naman natin na magkasundo po yung Marcos and Duterte, kaya nga pumayag ang pangalawang Pangulo. Pero parang ang lumalabas po, kung pagbabasahin yung interview sa kanya, yung mga Duterte may kasalanan kung bakit nagkaroon sila ng problema, attorney. Parang nakikita ko doon sa interview, meron silang gustong ibintang sa dating administrasyon. Nag-hold back lang siya kasi Agree. Sa interview, no, parang gusto niyang lumuhod si VP Sara. Parang gusto niyang aminin ni VP Sara na ikaw ang unang umalis, ikaw ang nang-iwan, ikaw ang nag-traidor. Gusto niyang ipakita sa sambayan mga tao na inosente ako, wala akong ginawang masama. Gusto yun na ang pinopoint, ang gusto nila rin yun ang image ni Bongbong Marcos sa interview na yun. Napaghalataan tuloy na drama lang. At nabubomerang ito nagbubomerang talaga. Sabi ng iba plastic. Exactly the reason kung bakit nasa position siyang ganyan ngayon, na very defensive sila, na ang sama ng showing during the last elections, dahil sa walang humpay na pagbabakbak sa dating administrasyon. At sa harapan ng kanyang pangako ng continuity. So, pero ang tingin ko, nasanay sila na yun yung mood nila, bakbak ng bakbak, na nakita mo during the interview nag-hold back pa siya. Tapos ang dami pang mga factual errors. So, ito, hindi, masamang idea ito. Hindi ko alam bakit sila gumawa ng ganito. At kung matatandaan natin, nabanggit din ni Vice President Sara Duterte, hindi mga Duterte ang may problema at ang problema ng Pilipinas. At nung last interview din niya, ang sinabi niya, ang problema, bakit natalo nga itong alyansa or hindi marami nakapasok sa kanilang slate, ay dahil nga sa mismong kagagawan ng Pangulo. Yung mga naging pangako na napako na hindi itinuloy, kung pagbabasehan natin yung kanilang usapan noong panahon na bago pa ang kampanya at bago pa ang 2022 elections. Correct. Ang pinakamadali na paraan para mangampanya ay pangalandakan ang inyong accomplishments. Ang problema sa magtatatlong taon na nakaupo sa pwesto ang ating Pangulo at ang kanyang mga kalyado, ang pinaka-accomplishment nila ay yung pagbabakbak sa mga Duterte. Again, not a good look. Yun na nga yung reason kung bakit bagsak sila. Yun pa rin yata ang kumbaga naging habit. They're still not breaking out of it. So yun, kabibig, ang komento ni Attorney Trixie. At halata na gusto ni BBM na si BP Inday umamin sa kanyang kasalanan. Umamin na dahil kay BP Inday, yung ama niya ay nakulong sa ICC. Dapat lumuhod ka Inday, Sara, kay Bongbong Marcos. Dapat kung ano yung ginawa mo kay Bongbong Marcos, yung sinasabi, yung may kaso ka ngayon sa NBI, dapat aminin mo na kasalanan mo lahat. Sige, papatawarin kita, magre-reconcile tayo. Yun ang gustong mangyari kay BBM. Gusto ipakita lang ng BBM ba na ang lilinis-linis ni BBM. If you still remember this video, mga kabibig, nag-trending talaga to. At dito, kinomenta ni VP Inday Sara na hindi kami ang problema. Ito, kabibig, makinig tayo. Yung kay VP Inday. Go. Gusto ko magbigay ng mensahe sa lahat ng ating mga kababayan kahapon, nung isang araw, ngayon, na patuloy na nagpapakita ng kanilang suporta
sa ating dating Pangulo. Nakikita po natin yung kanilang mga peace rallies doon sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo. So nagpapasalamat tayo na merong nagdadasal, marami ang nagdadasal, napakahalaga nun. Pangalawa, nagpapakita ng susunta at nagpapakita ng suporta at nagpapahayag ng kanilang nararamdaman. Of course. Huwag natin kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Correct. Tama po. Ang problema ng bayan, kayong lahat nandito kayo, nakikipagsapalaran kayo sa ibang bansa dahil walang oportunidad doon sa ating bansa. Patuloy ang kahirapan, Check. patuloy ang katulungan, patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. Nakikita niyo yung Netherlands, di ba? Yes po. Gusto natin maging Netherlands. Correct. Focus na ba, ma'am? Bakit ba hindi nangyayari yun? Yun yung tanong natin. Yes. Pag president ka na, ma'am. Bukas na mag-president ka. Bukas na. Ma'am, mag-president ka na, ma'am. Huwag natin kalimutan yun. Vale. Na hindi ako ang problema. Correct. Dahil po namin lahat yun. Dahil bakit nga ba ako nagiging problema? Dahil Tanda. Maganda. Gwapang. Tungod sa kagwapan ni Mukulbaan sila. So yun kabibig ha, if you still remember that message ni VP Sara na hindi ang mga Duterte ang problema. O yun, ito kasi ang chinika ni Yu Chang Vlog. PRRD on reconciliation. Umiling-iling lang. Maniwala kayo dyan. Pinakulong nga ako dito eh. Paano paniwalaan yan? Diba mga kabibig? So, yun lang kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong komento hinggil dito? Maniniwala ba kayo na sincero si Bongbong Marcos about sa reconciliation sa pamilyang Duterte? At anong purpose mo para mag-reconciliation? Na pilay na ang mga Duterte, nilugmok nyo na ang mga Duterte. Pero ang mga Duterte, bumabangon talaga eh. Alam mo ba kung sino ang nasa tabi ng mga Duterte? Taong bayan. Ang mga supporters ng mga Duterte ang nasa likod, umalalay sa mga Duterte. Ang tanong, sino bang umalalay at sumuporta sa inyo, BBM? Ang meron pa ba? Or konti na lang ay niniwala sa inyo? Kaya nga yung mga yellow cards, yung mga kakamping, parang nag-shift na rin ang paniniwala na parang maging loyalista na rin sila. So yun lang, kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Yun lang, kabibig. Minasura ni Digong, hindi siya naniniwala. Umiling-iling si Digong na ano ba yun? Kinulong ako dito, tapos gusto ng reconciliation. Ano to, naglaro-laro? Parang bata. Weak nga. He is a weak leader. Ganon siya mag-isip. Parang gobyerno ng Pilipinas ba? Parang pinaglalaroan na niya. The Philippines is just like a toy to him. Hi. Yun kami big. Don't forget to like, subscribe, share this video. Bye everyone. See you next time.